Pagpapaunlad ng pagpuplanong instruksyon. Ang instruksyon ay isang mahalagang bahagi ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pagpaplano ay gawi at tungkulin ng isang guro. Madalas na nagpaplano siya ng 5 level. Una, tauhang plano na may balangkas na panglahat na batayan o framework. Ito ay outline ng buong academic year. Nilalaman nito ang mga topic na kailangan matalakay sa isang buong taon at gayon din ng goals sa taon na iyon. Ginagawa ito para matiyak na nakocover lahat ng topic. Ang pangalawa, bahagyang nakapokus na plano para sa isang termino. Ang bahagyang nakapokus na plano para sa isang termino ay isang mas detalyadong plano kaysa sa pangkalahatang tauhang plano. Ngunit hindi pa rin kasing detalyado ng lingguhang plano o araw-araw na plano. Ito ay karaniwang tumutuon sa isang particular na unit o tema sa loob ng isang termino. Ang pangatlo naman ay buwanang plano na naglilista ng mga hati ng pagtuturo na may espesipikong programa gaya ng panonood ng video, cassette tapes, slides o pelikula. Ito ay mga hati o mga part sa pagtuturo na may espesipiko lamang na programa. Nagsisilbi itong gabay sa pagpaplano ng mga aralin para sa isang buong buwan. Kasama na rin dito mga tiyak na aktibidad tulad ng mga panonood ng video o pagbabasa ng mga aklat. Kung sa number 2 ay bahagyang nakapokus lang, dito naman ay espesipiko sa mga aktibidad na gagawin sa buong buwan na yon. Ang pang-apat naman ay lingguhang plano ng higit na detalyadong deskripsyon ng mangyayari, kasama na ang alokasyon ng oras para sa bawat gawain. Ito ay naglalaman ng mas detalyadong deskripsyon ng mga gagawin sa bawat araw sa isang linggo, kasamang alokasyon ng oras para sa bawat aktibidad. Ang lingguhang plano ay mas detalyado kaysa sa buwanang plano. Naglalaman ito ng mga espesipikong aktibidad na gagawin sa bawat araw ng linggo. Naglalaman ito ng paksa para sa bawat araw sa isang linggo, mga aktibidad na gagawin at pinaplano na rin ang oras na gugugurin sa pagtatalakay ng mga paksa. At ang panglima naman ay ang arawang plano na mahigit na tiyak na schedule ng mga gawain at resources ng pagtuturo. Ito naman ang pinaka-detailed at bukod sa paksa, tema at oras ay kasama na rin sa plano ang mga materyales na gagamitin para sa araw na iyon, kagaya na lamang ng daily lesson log. Maraming paraan ng pagpaplano at mahalaga na naiisip natin ang mangyayari sa silid-aralan upang mas maging epektibo ang ating approach at ito ang magpapatnubay sa atin kung paano maisasakatuparan ang ating gawain. Dahil maraming maaaring mangyari sa isang silid, mahalaga na tayo ay nagpaplano upang mas maging maayos ang daloy ng talakayan at ito ay maging organisado at para maging prepared tayo or handa. Sa pagpapaunlad ng gawaing pagpaplano, ang unang hakbang na dapat alamin ay kung bakit tayo nagpaplano. Nagbigay si Anderson ng ilang dahilan. Ang una, para makabawas sa ating pag-aalala at kawalang katiyakan sa mga gawain. Ang pagpaplano ay nagsisilbing gabay sa mga guro sa kanilang mga aralin. Nakatutulong ito na makapagpabawas sa kanilang pag-aalala at kawalang katiyakan sa pagtuturo. Halimbawa na lamang, kung alam ng guro kung ano ang ituturo sa bawat linggo, mas madali para sa kanila na maghanda at mag-focus sa kanilang mga gawain. Ikadalawa, nagdudulot ito ng karanasan sa pagkatuto para sa guro. Ang pagpaplano ay nagbibigay sa guro ng mga pagkakataon na mag-isip ng mga bagong ideya at estratehiya sa pagtuturo. Ito ang pagkakataon nila na mag-eksperimento at matuto mula sa kanilang mga karanasan habang nagpaplano. Ikatatlo, nagbibigay probisyon ito para ma-accommodate ng guro ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Sa pagtuturo, kinakailangan na isinasaalang-alang rin ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral dahil natututo ang mga bata sa iba't ibang paraan at level ng pagkatuto. Ikaapat, nagbibigay estruktura at direksyon ito sa pagtuturo. Ang pagpaplano ay nagbibigay ng estruktura at direksyon sa proseso ng pagtuturo. Ito ay tumutulong sa mga guro na manatili sa track at makamit ang kanilang mga layunin sa loob ng kanilang itinakdang oras. Ikalima, nagsisilbing security blanket. Kapag may mga hindi inaasahang bagay na mangyayari, magiging kalmado pa rin sila dahil alam nilang handa sila para dito. Ika-6, isang pangangailangan na requirement sa maraming guro. Nire-record ang pagpaplano dahil tinitiyak nito na makamit ang nararapat na goal at maging mahusay ang daloy ng pagtuturo. At ang ika-7, nakapagdaragdag sa kabisahan o efficiency at flexibility ng guro. Halimbawa,
Ang isang guro na may magandang plano ay maaaring mag-adjust sa mga aktibidad o magdagdag ng mga bagong paksa nang hindi nakakaramdam ng pagkabalisa. So kung mayroong man kailangang dagdagan o baguhin ay handa ang guro at hindi malilito sa mga gawain. Kapag alam mo na kung bakit ka nagpaplano, mas madali na ang paggawa nito. Sa pamamagitan ng pag-iisip at pagsusuri, mas nagiging malinaw ang mga paraan ng pagtuturo. Mas madali tayong makapag-adjust at mas mapapabuti ang mga gawain.